Magandang araw, magandang buhay mga kaparikoy. Maayong adlaw sa inyong tanan sa mga kabisayaan. Welcome to my YouTube channel at Nil Media TV. Mga kaparikoy, itong video na to ay base lamang sa aking experience at actual at realidad na nangyayari sa isang workplace environment. Okay, tara, panoorin natin. Hello mga kaparikoy, mga kaparikoy. Ito na naman tayo. Ito ay pauwi pa lang tayo galing sa trabaho. So, ito ay isang segment lang na maikli na kabuluhan. Tungkol ito sa workplace environment naman to. Pag-uusapan natin. Kasi marami sa atin kung paano nga ba mapanatili o tatagal ka sa isang kumpanya at paano mga sistema na gagawin na survive ka sa mga minsan hindi mo maiwasan toxic, ano mo yun. So kahit saan ka magpunta, kahit anong warehouse, kahit saan meron talaga yan. So paano mo lalabanan yan? Kasi kung hindi mo lalabanan at magpapano ka, matatalo ka. So, hindi ka tatagal. Una yan. Number 1 yan na hindi ka tatagal sa isang Pangalawa, base lang din sa experience ko. Lahat dito puro lang sa mga experience saka na ko sa paligid. Kasi nakailang warehouse na rin naman ako. So, yun na nga. Ang pinaka dyan ay pakikisama sa loob ng katrabaho mo. Yun talaga yung pinakamahalaga din sa lahat. Kung paano ka makisakay, mahalaga yun, makikisakay kay. Oo. Lalo na pagkabaguhan ka, or kahit sabihin natin na may bagong salta ulit na hindi natin alam, magbabagong management, ganyan. Magkikisakay ka talaga kung ano yung flow. Tapos iwasan lang yung paggawa ng isang bagay na kumbaga kunwari may usap-usapan, tapos alam mo na hindi pwedeng sabihin kasi magkakaroon ng ay dapat tikom na lang ang bibig. Dahil hindi mo pa turn yan, so keep silent, keep quiet na lang at trabaho ka lang. Yan ang pinakamahalaga, trabaho lang. Basta kapag kay naman, kung sakaling gusto mo namang mag-complain o magsabi sa isang management, sa isang kumpanya, dapat may proof ka talaga. Which is yung proof mo, hindi lang yung sinabi kasi nito, ni ganito. Kasi mahirap yun. Kasi hindi mo alam whether yung sinasabihan mo na ay magsasabi ng totoo yun o aamin ng ano. So ikaw ang madidiin pag gano'n na mangyayari. Yan ang senaryo. Kaya kailangan yung proof mo, yung talagang ebidensya talaga. Hindi lang one or more person. Talagang kailangan dapat may prove ka na ba't ka ba'y may dahilan. Tapos tingnan mo rin yung minsan yung sarili mo. Baka mamaya kasi tanong mo muna, may masagasaan ka ba? Baka mamaya ka sabi mo masasagasa, baka biglang magbago yung company dahil doon sa na-implement na sumbong
na ganyan, magbagong kumpanya. So, hindi mo alam na pati pala ikaw, alam mo yun, damay na hindi naman pala dapat. Di ba? Ganun yun. So, maraming bagay na bakit hindi ka basta-basta mag-ask o mag-complain ng pwede naman, lahat, karapatan natin, rights. May right tayo, right to complain, right to refuse. May mga ganun. Pwede. Lahat naman, mayroon naman. Pero ibig sabihin, sabi ko siya, with evidence, proof, tsaka pangalawa, tingnan mo muna yung sarili mo kung ano ba talaga. Saan ba pinagmulan? Bakit nga ba'y ganito? May masasagasaan kaya ako nito kung sabihin ko. Mapiktuhan kayong kumpanya kapag baka mamaya biglang magbago ang rules. So, di ba? Ganun mga bagay-bagay na yan. Easy. Ganun yun. Tapos kung naman, isa pa, kung magko-complain naman, kung complain ka naman, mayroon kang hinain, dapat suluhin mo. Dapat stand mo yung sarili mo. Stand your own self na kaya mo panindigan yung mga sinabi mo. Tsaka hindi ka pwedeng magsabi na case ganito, wala nga yun, hindi nga pwede yun talaga. Dapat pag tinanong ka na saan mo nakuha yan, yan ang akin lang, wala akong pinakasihan pero yun na ganun dapat para tapos na kagad yung yung point na yun. Kasi kung magtuturo ka pa, haba yan, iikot yan kung saan hanggang sa sino mananagot ang nagsabi, ang nagsagot mananagot. Ganon din yun, sakit lang sa ulo pagka ganon. So yun na nga, ganon lang ang buhay-buhay sa workplace environment. Gusto mo talagang tumagal at hindi mo naman maiwasan na talagang may mag-let go, may mag-in, may mag-out, gano'n talaga. Hindi mo expected mo na yan na kumbaga mayroon talagang gano'n. Hindi mo pwedeng sabihin wala na hindi siya makahanap ng trabaho pag nawala ka, kapalit, wala ka, kumpanya pa. Tatawanan lang tayo ng mga yan. Ganun. Pag nagtrabaho ka sa kumpanya, isang tabi mo talaga, kahit kung pari mo pa yan, kaibigan mo pa yan, dating sa mga decision making, dapat suluhin mo talaga yan. Hindi ka dapat na kisugat-tugan ganyan. So kasi mangyaring attitude issue yan. Mangyari yan, gano'n. So tatak na yan. Yan ay literal na mangyayari talaga na nako. Which is totoo yan. Gano'n na gano'n ang nangyayari sa loob ng isang trabaho. Gano'n talaga. Pa yan, kainitan, gano'n. Dapat hindi. Sabi ko nga sa inyo, going to the flow lang. Ano yung nasa pinis lang. Hindi naman lahat tayo ay gusto natin ang kasama natin. Kahit tanong nyo yan dyan sa mga nasa warehouse nagtatrabaho. Tanong mo dyan sa katabi mo kung gusto mo ba yung trabaho. Di ba hindi? Tututin nyo kung gusto nyo yung katrabaho nyo. Bihira lang yan ganyan. Gusto mo ngayon kung gusto mo naman, normal lang yan. Magkaroon kayo ng attachment o relation na it's okay. Tapos pag nawala siya, huwag kang ma-in-touch na nawala na. Hihina ka na rin loob mo. Hindi pwede yun. Walang ganunan. Tuloy lang. Going to the flow nga lang tuloy lang. Walang isa. Kung sino yung partner mo, go ka pa rin. Yan ay tinatawag na pakikisama na kahit sinong pagano mo, pakikisamahan mo ay okay ka. At hindi ka, ang mangyari doon kung ayaw mo doon sa kasama mo, tapos manghihina ka na rin ang loob kapag yan ay tinatawag na hindi ka team player. Kayo
team player ay talaga kung saan ang bola magipasa sa'yo, saluhin mo. Oo, kahit di mo gusto. Yun, salo. Kasi nagtatrabaho tayo sa isang kumpanya, hindi ka naman nagtatrabaho sa kapartner mo eh. Nagtatrabaho ka sa isang kumpanya. Oo, kumikita ang kumpanya saan? Sa pinagtatrabahoan mo. Doon din, kaya ka sinusulduhan eh. Hindi sa kumpare mo, hindi dun sa kaibigan mo, hindi dun sa kapartner mo. Eh, doon yun. Nilagay lang kayo pagsamantala doon. Ganun lang. Yan ang mga katotohanan. Oo. Kailangan talaga yan, work as a team. Oo. Yan o. Klarong salita. Walang duda. Yun lang. Siya nga pala sa mga ano naman, kung sakali lilipat sa ibang kumpanya, kunwari alis ka na sa iyong kumpanya, lilipat ka na. So lahat ng mga bad things, so lahat ng mga nangyayari doon sa, alam mo, experience yan eh. Kasi hindi naman hindi ka naman basta magkaroon ng mga ganong mga bagay kung wala kang experience. Mahalaga talaga ang experience kasi doon ka matututo. So kung alam mo naman maganda experience mo, maganda din ang kinalabasan, no? Pero pagka i-experience mo, alam mo naman pangit at ano yun, iiwan mo yun. Dapat yung ma-experience mo na pangit, iiwan mo yun, isang tabi mo yun. Hindi mo pwedeng dalhin yun doon sa panibagong ano ulit. At doon mo malaman ngayon, magkakaroon na ngayon ng comparison, yung pangit at saka bad. Oo, doon mo ngayon pagigian yung pagtatrabaho mo, dahil hindi mo pwedeng balikan yung pangit. Nakita mo na yung mangyayari eh, di ba? Pare, nakikita mo na yung nangyayari na sa iyo ito, ganyan. Hindi mo pwedeng balikan yan, ganyan. Alam mo na, i-twist mo na ito, sigurado magbago ito, ganito na ang mangyayari niya, ganito na ako ngayon, ganito na ako. Defense ba? Defense mo dapat ang tawag ito, sarili mo. Kasi hindi mo alam eh, nangyari. Kaya ako, alam ko lahat. Hindi ko pero lahat nakaka-experience ng ganyan. Yun. At yung mga papasok naman, alam ba, baguhan ka, hindi mo maiwasan yun. May mga hari-harian dyan. May mga siyempre, going to the flow pa rin, balik ka pa rin. Back to the basic ka pa din. Ganun din yun, ganun lang yan. Back to the basic para makapag-survive. Makikiuso ka muna kung ano yung gusto nila. Kung saan ang palong ng ganyan. Hanggang sa makuha mo na naman sila. So, yun. Magkamay mo na sila. Survive ka na naman. Hindi mo na naman lain, tapos na pala yung proving ko. Diba? Ganun lang yan. Tapos, kung sakali, may mainit. Hindi mo na talaga may iwasan yan. May mainit talaga sa'yo. Lagi na lang ikaw ang tinitingnan at ako sa inyo, pinaka the best na solusyon naman yan. Solusyon akin lang to sa akin to na solusyon. Dikitan nyo. Kaaway mo yun, di ba? Dikitan mo yan. Araw-arawin mo dikitan. Hanggang sa magiging ka-close mo yan. Baka balang araw maging best friend mo pa yan. Ganon. Hindi yung porket kaaway mo na yun magsasalubong kayo. Hindi pwede yun. Hindi ka tatagal nun. Matira ang matibay nun pagka ganon. Dapat pagka ganon ang labanan, dapat pareho na kayo matagal. Pero walang mangyari pagka ganon. Hindi magbibigay ng caring yung kumpanya para sa inyo pagdating sa ganyan. Kung sino magkakaroon ng foul sa inyo at saka magkaroon ng yun ang maiwan. Ang maiwan yun pa yung mga
Yo. Easy lang yan eh. Yan ang mga easy lang. Minsan di mo talaga may iwasan. Minsan nakakabwisit. Minsan may ganoon talaga. Nakakabwisit talaga. Yan nga iba. Ayaw nang umalis sa isang kumpanya. Kasi yan ang isa sa dahilan. Minsan nakakapagod. Yung ano ka na naman. Pero kung alam nyo naman kumpanya nyo, okay na. Huwag na kayong mangarap na lipat-lipat na naman. Kasi malaki yung bigay dun sana. Although, malaki, okay. Pero hindi naman magbibigay ang kumpanya ng malaki kung walang responsibilidad at saka hindi malaki ang responsibilidad mo. Diba? Tama? Sino bang Poncio Pilatong magbibigay? Lalaki talaga ng lalaki ang sweldo mo, lalo na pag patagal ka ng patagal. Ganun yun. Easy. Pag tumatagal ka, tataas din yung sweldo mo. Alam ka naman na ganun pa rin. Eh, hindi na tumagal sa yung empleyado. Wala yan. Normal lang yan sa lahat ng mga nangyayari. Ganun lang. Yung mga step by step na yan. Yung pakikisama, pakikihalubilo sa kapwa, paano ka mag-deliver ng mga ano mo, doon sa kasama mo. Kung pangit sila magde-deliver, so, i-opposite mo. Hindi ka naman galit. Basta, by the book kayo lagi. May procedure naman. Alam nyo na naman yung rights nyo. Basta walang pwede kayo magreklamo, pero ibig sabihin, hindi lagi magreklamo na, maliit lang, putang yan. Yung maliit lang na, kailangan big deal. Yung reklamo nyo, yung talagang, kasindak-sindak ang pangyayari. Hindi yung putay na reklamo lang parang lock. Hindi po pwede yan. Dapat talaga biglang minto to. Free na siya, bakit kaya? Problema niya. Yun lang. Siya nga pala kapare ko sakit ng ulo ko ngayong araw na to. Yan mo yung boses ko. Sa ko to, pero mayroong binigay sa akin na gamot ng yung puti. Bigan namin kasama ko sa trabaho. May ginawa siyang honey, onion at saka garlic. Napakagandang pero feel ko naman ininom ko yung honey, the best. Panalo. So ganun din palang gagawin ko habang tumatagal. Yun ang higupin ko pag ganun. So bibili ako ng honey ngayon. Saka bibili puro dito siguro sa masarap. Ganun palang gagawin ko. Yan lang mga kapare ko ay sana ngayong araw na to ay natuwa kayo sa mga naging experience ko. Siguro naman hindi lang naman ako nag-iisa sa mga experience ko na yan. Hindi lang yan mga na-experience niyo, hindi pa, dami pang mga pangyayari na realidad habang nasa trabaho. Okay.
Bye. Daghang salamat sa ating mga kabisayaan. Syukran naman sa ating mga taga Middle East. Maraming salamat sa pakikinig at pagsubaybay sa aking mga videos. Huwag nyo lang pong kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Magkita-kita ulit tayo sa susunod dito sa ating Buhay Canada!